Ngayon po ay magkakaroon tayo ng katesismo tungkol sa magkapatid na krus. Nag-invite po tayo mula sa bayan ng Bawan. Ang kanilang grupo ay tinatawag na Fraternitas Sanctae Crucis at sila po ang nangangalaga sa banal na krus. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang magbabahagi ngayong gabi. Ngayon po ang magmabahagi sa atin ay mula sa Asis Bawan, Batangas, miyembro ng Minister in Liturgy and Instituted Lay Minister for 15 years, and miyembro ng Ministry in Prayers or FSC Core Member for 3 years. Inaanyayahan po natin sa unahan, Brother Roylan B. Alvarez. Palakpakan naman po natin si Brother. Magandang hapon po sa inyo lahat, Padre. Magandang hapon po. Ang kasaysayan po ng mahal na poong Santa Cruz ng Bayan ng Bawan ay nakaugnay sa kasaysayan ng parokya ng Bawan. Taong 1590 nang itatag ang Bawan bilang bisita ng Taal. Ang unang simbahan ay tinatag sa may paanan ng Mount Makulot na nakaharap sa lawa ng Taal. Nanatili ang Bawan sa lugar na ito sa loob ng 66 taon. Malapit sa lugar na ito ang Dingin, isang baryo sa lawang baybayin ng Alitagtag, ang kinatagpuan sa krus na gawa sa anubing. Dito ay may nakatirang mag-asawa, sina Juliana at Arsenio. Tuwing gabi ay umiigib ng tubig si Juliana. Bago siya umigib ay dumaraan muna siya sa harap ng krus upang manalangin. Isang gabi ay bumulwak o lumabas ang tubig mula sa krus at mula noon ay doon na siya umiigib ng tubig. Buhat noon ay gabi-gabi na ang ginagawang pag-igib ni Juliana ng tubig sa lugar na ito. Nalaman ni Arsenio na ang kanyang asawa ay madaling makakuha ng tubig sapagkat noon pong bago nakakuha ng tubig si Juliana sa kahoy na krus ay malayo po, inaabot ng halos 1 oras. Pero nagtaka siya bakit biglang dumali. Halos kalahating oras o mas madali pa ay nakakakuha siya. Kaya po minsan ay palihim na sinundan ni Arsenio ang kanyang asawa at doon ay nasaksihan din niya ang paglabas at pagbugalwak ng tubig sa banal na krus. Kumalat po ang balita hanggang sa nalaman ng pari ng Bawan ang pagbalong o paglabas ng malaking bukal mula sa krus. Buhat noon ay pinangalagaan na ang lugar na ito, pinangalanan na ang lugar na ito na binukalan, na kung saan ay nagkakaroon ng pagmimisa taon-taon tuwing Mayo 2, May 2, kasama ang magkapatid na poon. Dahil din po sa pangyayaring ito, si Arsenio na dating lasenggo, na dating nagbubugbog ng asawang, si Juliana, ay nabago dahil sa himala ng pagbugalwak ng tubig sa banal na krus. Kumalat ang balita tungkol sa himala at umabot sa mga praile. Nagpasya silang kunin ang krus at dalhin ito sa kanilang mga parokya. Sinubukang hugutin ng pari ng Taal ang krus mula sa lupa, subalit di nila ito magawang hugutin at hindi na nila ito ipinagpatuloy. Ngunit noong pagkakataon ang pari ng Bawan ay nanalangin muna siya at hinayang ang mga lokal na residente ay sumayaw ng subli. Sa poon, ang krus ay madaling nahila mula sa lupa, kung kaya naman ang parokya ng Bawan ay naipahayag bilang tahanan ng mahal na poong Santa Cruz. Dinala ang krus sa simbahan ng Bawan na nasa baybayin ng lawa ng Taal at nanatili roon. Noong 1662 ay pumutok ang bulkang Taal
at naapektuhan ng mga bayang nakapaligid dito. Isa ang bawan sa napilitang lumikas sa mas ligtas na lugar. Ang bawan ay lumipat sa lugar na tinatawag na Durungaw, isang barangay po ngayon sa bayan ng Bawan, at kasama sa paglipat ng bayan ang Poong Santa Cruz. Ngunit hindi pumayag ang mga taga-Dingin na lugar ng Alitagtag sapagkat malayo ito sa lilipatang lugar na Durungaw. Ang ginawa ng Kura Paroko ay hinati ang krus, isa sa Dingin, sa Alitagtag, na kinatagpuan sa krus, at isa sa Bawan. Sa kasulukuyan, ang Dingin at Binukalan ay nasasakop ng bayan ng Alitagtag. Sa pagdaan ng panahon, ay binalutan ng pilak ang kahoy na krus upang maiwasan ang pagtuklap dito para gawing anting-anting. Marami po kasi, nung hindi pa po nababalutan ng silver, marami yung kapag dinadala sa bahay, ay kinukunan nila. At sa kanilang tingin, ay ito'y makakatulong at ginagawa nilang anting o pamproteksyon sa katawan. Nilagyan din ito ng gintong mukha na korteng araw. Ayon sa mga kwento ay maraming himala ang nakamit ng taga-Bawan sa pamamagitan ng krus. Kabilang dito ang pag-aadya sa mga dilubyo, sakuna, pagputok ng bulkang Taal at marami pang iba. Bukod pa dito ay may mga kahilingang natupad ang mga namamanata sa mahal na Poong Santa Cruz. Hanggang sa kasalukuyan ay masadhi ang debosyon sa mahal na Poong Santa Cruz. Taon-taon po ay nakikita ang magkapatid na krus tuwing May 2. Alas 6 po ng umaga ay magmimisa sa bayan ng Bawan, dadalhin po sa Alitagtag. Pagdating po sa may Barangay Concordia na sakop ng Alitagtag, ibababa po, pagsasabayin sila, imo-motorcade, at bago po sila i-motorcade, makakaroon po ng luwa. Pag na-i-motorcade po silang magkasabayan, magkapatid, pagdating sa pinagkurusan, sasayaw po ang mga manunubli ng Alitagtag, street dancing hanggang sa Binukalan. Pagdating po ng Binukalan, magkakaroon po ng pagmimisa. At kapag po alauna, ibabalik po sa Bawan. At yun po'y magkasabay pa rin ang magkapatid na Poon. Pagdating po sa tulay ng Manghinaw, sa may Bawan, ibababa po muli ang magkapatid at luluwahan po. Pagkatapos ng luwa, ay di makakaroon po uli ng street dancing ang mga schools, elementary, high school, and college na nasasakupan ng bayan ng Bawan. Kung makikita po ninyo, dalawa po mahal na Poon, ang dala po ng mga fraternitas ay ang mahal na Poon ng Bawan at ang dala po ng LGU, ng local government unit ng Bawan, sina Mayor, ay yun pong mahal na Poon ng Alitagtag. Bahagi po ng debosyon ng mga pagkatapos po nito ay dadalhin po natin sa simbahan at pagmimisahan po sa hapon kasama po ang mga paring inimbitahan. Tapos po sa May 3, may concelebrated mass po kami ng alas 9 at iniimbitahan po sa pangungunan ng ating kagalang-galang Archbishop Gilbert Garcera. At pagkatapos po ng misa sa hapon, isusunod po naman ang prosesyon ng mahal na Poong Santa Cruz. Bahagi ng debosyon ng Bawan ay ang pagdarasal ng debosyon sa mahal na Poong Santa Cruz. Tuwing ika-4 ng hapon, tuwing Biyernes po, ay nagkakaroon ng debosyon o umpisahan po ng rosaryo, susundan ng debosyon o panalangin, tapos po aawitan, dalit, bago po ang banal na misa ng alas 5 ng hapon. At kung kayo po ay may pagkakataon, pwede po kayong bumisita sa amin parokya ng Bawan upang masaksihan po ninyo ang mga bagay na ito. Ang subli po ay, ayon sa nabanggit ko po kanina, ang subli, sayaw, ay hango sa salitang Kastila na sublimasyon. Ang ibig pong sabihin, pagpupuri
at pagpaparangal. At ang isa pa pong term o tawag sa subli ay yung sayaw na subsob at bali. Nakasubsob po ang mananayaw at bali ang katawan. At ang maganda po nito, ang subli po ay isang tula, isang dasal, at isang awit. Kaya napakahalaga po at napakaganda na habang tayo po ay nagsusubli, tayo ay nagdadasal, at tayo ay nagpaparangal sa mahal na poon. Ito lamang po ang maikling aming pagbabahagi, katekesis mula para sa mahal na poon Santa Cruz, at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pag-iimbita ninyo sa parokya ng Immaculada Concepcion upang makapagbigay ng mas malawig na debosyon para sa mahal na poong Santa Cruz. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po, Brother Royland B. Alvarez. Ngayon naman po ay isasagawa natin ang pag-award. Inaanyayahan po natin na ang ating guest priest po sa unahan to present the award. So, Certificate of Appreciation is hereby awarded to Brother Royland B. Alvarez in grateful acknowledgement of his or her generous sharing of knowledge about the history of the Holy Cross in support of the religious undertaking of this parish. Empera Cruz, Reliving History for a Cause. Given this 8th day of September, year of our Lord Jesus Christ, 2024. Signed by our Chairperson Ad Hoc Committee, Maria Isabel B. Gonzalez, Parish Pastoral Coordinator, Glenn M. Umahon, and our Parish Priest, Reverend Father Eldefonso T. Dimaano. Muli, maraming salamat po sa inyo, Brother. Same citation. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Fernando Randy Panopio in grateful acknowledgement of his or her generous sharing of knowledge about the history of Holy Cross in support of the religious undertaking of this parish, Empera Cruz, Living History for a Cause, given this 8th day of September, year of our Lord Jesus Christ, 2024. And to Mr. Kim Francis D. Dipasupil. Muli, maraming salamat po sa inyong pag-share ng knowledge and katisismo sa aming parokya.